Napansin ni Alexander na napapalingon sa kanya ang mga empleyado ng kumpanya. Inignora lang niya ang mga ito. Palabas na siya ng gusali at patungong entrada. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makitang pasalubong sa kanya si Calex. Nakipag-handshake ito sa kanya at tinapik siya sa balikat. Ganoon na ang batian nila noon pa man. Hawak nito sa kabilang kamay ang newspaper. "You are in the headlines, bro." Binuklat nito ang periodiko sa harapan niya at itinuro ang pictures nilang dalawa ni Jade sa isang butik sa isang malaking mall. Flavor of the month? Talaga? Nagdilim naman ang mukha niya sa kaibigan. Hindi siya flavor of the month. Ano pala siya? Pabiro siyang sinuntok ng kaibigan sa balikat. Bago ang isang tuha. Hindi ito katulad ng mga babaeng nakukuha mo at nadadala mo sa kama. Ito yung nasa kondo mo, hindi ba? Hindi ko siya ikinakama lang. Mahalaga siya sa akin. Ikaw ba talaga yan, ha, Alexander? Please, respect my woman. At sabihin mo sa akin, kapag may poporma sa kanya para malumpo ko ang sinumang taong susubok. Siya rin ba ang dahilan ng mga paglalasing mo noon? Siguro. Tinapik niya sa balikat ang kaibigan. Sabihin mo kina Sian at Albert ang sinabi ko sa'yo. Nilampasan na niya si Calex. Saan ka pupunta? A-attend ako ng event. Gusto kong suportahan si Jade sa pagkilala sa kanya bilang isa sa mga 10 emerging artist ng syudad. Talagang pupunta ka sa ganong klaseng event? Kahit ano pa, para kay Jade. Matiim siyang napangiti rito. At si Calex naman ay nakangangalang sa kanya. Tahimik na nakaupo sa likurang panig ng function room si Alexander. Nakasuot pa rin siya ng corporate suit. Galing opisina at dumiretso na siya sa gawad parangal para sa mga bagong binhi ng sining. Bumuntong hininga siya at pinanood na isa-isang tinatawag ang 10 kabilang sa top emerging artist. He was excited and happy for his wife. Kaya kahit galing sa trabaho at namumungay pa ang mga mata niya, sa sobrang pagod ay dumalo pa rin siya. Kahit na walang kaalam-alam si Jade na naroroon siya para ipakita ang tahimik niyang pagsuporta rito. Kontento na siyang panoorin ito. Maraming tao sa loob ng function room, lalo na at napakalawak ng silid na iyon. Works of invited artists were on display. Maayos na nakalagay sa mga wooden stand at mataktikang inayos sa paraang makikita ng mga tao. Ang totoo ay personal siyang inimbitahang dumalo ng pudong tagapamahala ng event na iyon, si Senior Crisostomo. Ang matandang lalaking yon ay kaibigan niyang matalik. Ang matanda rin ang namuno sa isang solidong samahan. Hindi niya sinasadyang makita ang mga event pass nang makadalo siya rito sa isang dinner meeting. Ang sabi ni Crisostomo ay para iyon sa mga baguhang pangalan na makakatanggap ng pagkilala para sa angking husay ng mga ito. Kahit nagsisimula pa lamang, nabanggit na matanda ang mga pangalang nasa top 10 at siguradong sigurado siya na binanggit nito ang pangalan ni Jade. Muli niyang tinuon ang atensyon sa harapan. Nasa 5 na ang nasa entablado na tinatawag ng host. Hinanap ng mga mata niya si Jade. Nakaupo ito sa unahang mesa. Napakaganda nito sa suot na semi-formal evening dress na kulay krema. Nang tawagin na ang huling pangalan sa listahan ay nasisigurado niyang pangalan ng asawa, ay biglang may umakyat na babae sa stage at may ibinulong sa host. Tumingin ang mga ito sa gawin ni Jade at alam na niya na tila may nangyayaring hindi maganda. Hindi nga siya nagkamali dahil ibang pangalan ang binanggit ng host. Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo sa ulo niya. Napatiimbagang siya at tinitigan niya ang asawa. Nakanganga ito at laglag ang mga balikat. Hinahagod naman ito ni Maying sa likod na alam niyang assistant nito sa shop. Mariin siyang tumayo
at lumakad papunta rito. Hindi pa rin siya nito napapansin. Yumuko si Jade at tumayo. Sa hula niya ay uuwi na lang ito. Pero bago pa ito makaalis, hinuli na niya ang kamay nito at mainit na pinisil. Napasinghap naman si Jade at napatingala sa kanya. Alexander? Gulat nitong sambit sa pangalan niya. Dito ka muna. Pagkasabi niyon ay umakyat na siya sa stage. Natahimik ang lahat ng mga tao lalo na nang hablutin niya ang papel mula sa host kung saan nakasulat ang pangalan ng 10 emerging artist. Nataranta naman ang host at sinubukang agawin ang papel. Pero matanggad si Alexander. Nang pukulin niya ito na masamang tingin, ay para itong kunihong nabahag ang buntot. Your host here just made a mistake. I'm saying the name Jade at the 10th spot. He ignored the fact that his wife was not using his last name. Bumaling siya sa host. Care to explain? Mariing wika niya rito. Natamimi naman ang host. Namutla ito at hindi malaman ang gagawin. Napag-utusan lang po ako. Sa halagang magkano? Talagang kinaya mong ipagbili ang integridad mo? Matiim siyang nakatingin dito. Napahugot siya ng malalim na buntong hininga at bumaba. Parang tuod na nakatayo pa rin si Jade at titig na titig sa kanya. Alam ng Diyos kung gaano siya kasamang tao. Pero habang nakikita ngayon niya si Jade, ay tila nawala ang kasamaan sa katawan niya. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Jade at ang matatalim na linya ng mukha niya na kaninang nasa entablado siya ay dagling naglaho ng ang asawa na ang kaharap niya. Are you okay? Malambing na tanong niya sa asawa. Mahina namang tumango si Jade. Ihahatid na kita. Gusto mo ba talaga ang malanding babaeng yan? Biglang hiyaw naman ng kung sino. Nakilala niya agad si Ilara. Ang auntie nito ay kabilang sa screening process. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Maaaring huli na nakita ni Ilara ang pangalan sa listahan at pinabura ang pangalan ni Jade. Lumapit ito sa kanila ni Jade. Ano ba ang meron sa malanding babaeng ito na nagustuhan mo sa kanya? Nangangalit ang mga bagang ni Alexander. Pinisil ni Jade ang kamay niya para ipasabing umalis na sila. Pero hindi ni siya aalis nang wala salitang ibibigay niya kay Ilara. Nagbabaga ang kanyang mga mata na tumingin sa kanya. Bago mo tawagin ang babaeng ito na malanding babae, bakit hindi mo tingnan muna ang sarili mo sa salamin? At lahat ng sinasabi mo ay naaangkop sa pagkatao mo. Marami ng hirap na pinagdaanan si Jade at hindi niya hahayaan na muling masaktan ito. Poprotektahan niya ito sa lahat ng pagkakataon. Habang naglalakad palabas ng function room, patungong labi ay hawak pa rin ng mahigpit ni Alexander ang kamay niya. Hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pinagtanggol siya nito laban sa madayang sistema kanina. At prinoretektahan siya laban naman kay Ilara. Hindi niya alam na naroroon pala si Alexander sa event. Hindi niya naman ito nakita. Ano ang ginagawa nito roon? Nagsalubong ang mga kilay niya. Baka nagkataon lang din na nasa parehong hotel si Alexander na hindi naman nakapagtataka dahil kilala ang hotel na puntahan ng mga mayayamang nasa alta sosyedad. Pero bakit alam nito kung nasaan at nandoon ang listahan? Lihim siya na pabuntong hininga. Akala niya ay magiging masaya ang event na iyon. Isa iyong pagkilala sa talento niya. Huwag ka mag-alala. Kung sino ang may gawa nito, pagbabayaran nila. Lahat ng kasabwat nila sa pandarayang ito ay pagbabayarin ko. Matiim nitong sabi sa kanya. Nakatuon lang ang mga mata sa unahan. Nangangalit ang panga nito. Galit na galit ito sa nangyari. Kung siya ay yung host kanina, ay pihadong uurong din ang dila niya nang lapitan ito ni Alexander. Nagbabaga ang mga mata nito
At kitang-kita mo ang matinding galit na nasasalamin sa mukha nito. Ito ang klase ng taong alam mong hindi mo madadaya talaga. Umiling-iling naman si Jade. Huwag na, hayaan na natin sila. At kapag hinayaan natin sila, pilit na nananakawin ang pag-aari mo. Hindi makatarungan yung Jade. Nakalabas na sila sa hotel pero ayaw pa rin itong bitawan ang kamay niya. Ayaw ko ng gulo, Alexander. Kaya hayaan mo na lang silang apak-apakan ka at hindi magbabayad sa kasalanan nila sa'yo. Bakit ba? Pinagbayad ba kita sa mga kasalanan mo sa akin noon? Eksaperado niyang tanong rito dahil sa biglang pagkaalala ng mga ginawa nito sa kanya. Si Alexander ang dahilan kung bakit nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Napabuga naman ito ng hangin at huminto sa paglalakad. Alam ko, Jade. Kaya nga tinuturuan kita ngayon kung paano lumaban at ipagtanggol ang sarili mo. Alam kong naging gago ako sa'yo. Tumaas baba ang dibdib niya at malamlam ang mga matang tumingin sa kanya. Dapat ay matagal mo na akong iniwan. Pero nagpakatanga ka sa ilang taong pagmamahal mo sa akin. Isa akong gago. Tumaas ang kilay niya. Ano bang sinasabi ng lalaking ito? Pwede pa rin naman kitang iwanan ngayon Pero hindi na pwede ngayon, Jade. Dahil mahal na kita. At hindi ko nahahayaan na malayo ka pa sa akin. Hindi naman siya nakahuma sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay nayanig ang buo niyang pagkatao sa mga narinig niya. Tila may sariling utak ang mga mata niya na kusang bumaba ang mga daliri sa asawa. At ang lakas ng tibok ng puso niya nang makita niya ang singsing sa daliri nito. Bakit suot mo ang singsing na yan? Muli itong huminto at tumingin sa kanya. Dahil kasal ako sa iyo, Jade. Malamlam ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Nag-iwa siya ng tingin at nahaplos ang lieg sa biglang panunuyo ng lalamunan. Gusto sana niyang sumimangot at tanungin kung bakit ngayon lang nito binigyang halaga ang pagiging mag-asawa nila. Nang muli siyang tumingala kay Alexander, ay hindi niya napaghandaan ang walang babala nitong paghuli sa mukha niya. Kinubkob na mga palad nito ang maliit na mukha niya at mariin siyang hinalikan sa mga labi niya. Ayaw sana niya, pero dumulas ang isang kamay nito sa baywang niya at bahagyang pumisil sa bahaging iyon. Para siyang nakuryente kaya napasinghap siya. Nang kaunting-kaunti na lang ay malulusaw na ang depensa niya, ay bigla siya nakarinig ng mga kaluskos. Itinulak niya si Alexander sa pangambang baka may makakita sa kanilang dalawa. Bakit mo ako itinulak? Tanong naman ni Alexander. Dahil may tao. Lumingap naman ito sa paligid pero wala naman ito nakita ni isang bulto ng tao. Ano naman ngayon kung may tao? Baka makita nilang hinahalikan mo ako. Wika naman niya sa asawa. O ano naman ang kinatatakot mo? Hinahalikan ko lang naman ang asawa ko. Anong problema doon? Namaywang naman si Jade. Hindi alam ng mga tao na mag-asawa tayo. Ang sabi ni Senyor Manuel ay hindi mo pwedeng. Wala akong pakialam, Jade, kung ano ang sinasabi ng papa. Asawa kita. Natatarantang tinutop naman niya ang bibig ni Alexander para patahimikin ito. Huwag kang maingay. Tumingin siya sa paligid. Solo pa rin nila ang lugar. Pakiusap, Alexander. Masaya ako ngayon sa ginagawa ko sa buhay ko. Sana pabayaan mo na lang ako. Matagal itong tumitig sa kanya. Diretso sa kanyang mga mata. Bago ito tumango. Hindi siya kumbinsido sa pagsang-ayon nito. Tingin niya ay may plano ang asawa. Biglang tumunog naman ang phone niya. May message galing kay Mayeng. Mabilis siya nag-reply. Bakit ka nakasimangot, Rian? Sa ibang tao ang bilis mo mag-reply.
Napanganga naman si Jade. Halika na nga, ihahatid na kita sa bahay mo. Presenta naman ito. Ang sabi ko, pabayaan mo na lang ako. Simulan mo na ngayon sa hindi paghatid sa akin. Ibubuka pa sana nito ang bibig pero inunahan na niya ito. Huwag ka nang umalma pa. Naghihintay ng taxi sa akin. Pinakiusapan ko kanina si Mayeng na ibook ako ng taxi. Pinakita niya ang message na galing sa driver na naghihintay na ito sa tapat ng entrance. Mula sa binabasang dokumento ay nag-angat ang mukha ni Alexander nang bumukas ang pintuan at iniluwan niyon ang sekretarya niya. Yes, Bianca? Formal niyang tanong rito. Sir, nandito po si Mr. Crisostomo. Nais pong makipag-usap sa inyo. Sinabi naman niya ritong pumasok na lamang. Nang pumasok ito ay iminusyon niya ang upuan sa harapan niya. Anong kailangan niyo, senyor? Wika naman niya rito. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tumikim naman ang matanda. Personal ako nagpunta rito para humingi ng dispensa sa nangyari sa event. Bilang punong tagapamahala ay hindi katanggap-tanggap na naganap ang ganitong dayaan nang hindi ko man lang nahahalata. Tumaas lang ang kilay niya pero hindi siya nagsalita na lalo lang nagpabalisa kay Mr. Crisostomo. Wala akong kinalaman sa mga nangyari noon, Alexander. Kinausap ko na ang mga sangkot sa gulong ito at humingi sila ng tawad. Humihingi ng tawad? Pati ba si Elvie na auntie ni Ilara? And the most, what about Ilara? Bumuntong hininga naman si Mr. Crisostomo. Nakausap ko na si Elvie. Hindi ko inaasahang magagawa niya ito. Gusto niyang ipaabot sa iyo na nagsisisi siya. Mariin naman siyang napatitig rito. Babawiin ko na ang suporta ko at ang lahat ng donasyon ko simula sa araw na ito. Nanlaki naman ang mga mata ni Mr. Crisostomo. Alam niya kung bakit. Malaking kawalan ang pagbawi niya sa suporta at donasyon dahil galing sa kanya ang malaking halagang tumutustos sa pagpapalago ng samahan ng matingkad na sining. Baka pwede pa natin mapag-usapan ito. Hindi na nito na itago pa ang pagkataranta sa boses. Nagkamali kayo ng ginawa ng masama. Ang bastusin at hiyain siya na ganoon ay isang bagay na hindi ko mapapalampas. Nobya mo ba siya? Kung ano man ang kaugnayan niya sa akin, ay wala kayong pakialam. Makakaalis ka na, Senyor Crisostomo. Huminga ng malalim ang matanda. Bahagya itong yumukod at bago lumabas ng opisina, ay may huling mensaheng sinabi sa kanya. Nakita ko na ang lahat ng gawa niya, kaya nararapat lang na mapabilang siya sa 10 emerging artists. Ibibigay ko ang dapat naman talaga ay para sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alexander at pinanood lang ang matanda hanggang sa tuluyan ng sumara ang pintuan. Buong araw na kinukulit naman ni Mayeng si Jade. Hindi ito matigil sa pag-uusisa kung paano niya nakilala si Alexander. She was so close to saying that the man was her husband. Pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Napahugot siya ng malalim na paghinga. Nakahanap lang siya ng katahimikan nang sabihin niya kay Mayeng na kailangan niyang tapusin ang pinipinta. Pero hindi naman siya makapag-focus. Tagusan lang ang tingin niya sa hindi pa natatapos na painting. Nasa loob siya ng kanyang opisina at nakaupo sa tapat ng canvas. Kanina pa dapat tapos iyon kung hindi lang siya natutulala. Naaalala niya ang wedding ring na suot ni Alexander. Hindi nito minsan man isinuot iyon pagkatapos ng kasal nila. Alam niya dahil ilang beses din siyang nagtangkang kausapin ito noon. Most of the time, she was just watching her afar. Unnoticed. Dahil kapag nalaman nitong nasa malapit lang siya, ay iiwas ito at magagalit sa kanya. Naisambunot niya ang kamay sa buhok at umuungol. Kailangan ko siyang makausap. Hinubad niya ang kanyang apron at kinuha ang handbag.
Pagdaan niya sa comment wall, ay napatingin siya sa kulay pink na post-it. Lumapit siya at kinuha ang papel. Be strong. I will protect you. Wala sa loob na nailapit niya iyon sa kanyang dibdib. Kanino galing ang mensaheng ito? Sa ibang kaisipan, iniisip niya na sana ang asawa niya. Pagkatapos ay naalala niya ang mga sinabi nito sa kanya. Lahat ng kasabwat nila sa pandadayang iyon ay pagbabayarin ko. Di naman niya ang mga labi. Ramdam pa rin niya ang mainit na halik ng asawa. Ang dila nitong gumagalugad sa loob ng kanyang bibig. Bumuntong hininga siya at bumulong sa hangin. After all the time, sa lahat na nangyari, mahal niya pa rin ang asawa niya na pinakasalan niya 10 taon na ang nakakaraan. Do you have an appointment with Mr. Valiente, miss? Tanong ng babae sa reception desk. Napalunok siya at tumingin sa babaeng kausap. Bago siguro ito dahil hindi pamilyar sa kanya ang mukha nito. Ang guard kanina ay hindi rin pamilyar sa kanya. Iyong guard noon ay hinarang na siya sa entrada pa lang. Pero ngayon ay itinuro lang siya sa reception desk. Isa pa, matagal na rin mula noong huling punta niya rito sa lugar na iyon. Wala pero, I'm sorry. But we cannot allow you inside this office. Stricto si Mr. Valiente. Hindi iyon tumatanggap ng bigla ang bisita, lalo na kung babae. Kung gusto mo, ililista kita kapag may bakanting schedule si Mr. Valiente. Hindi tumatanggap ng bigla ang bisita, lalo na kung babae. Lihim naman na napangiti si Jade. Sige, bukas kaya meron na. Sinuyod ng hintuturo ng babae ang organizer nito. Saka umiling. Sa susunod na buwan pa, miss. Napabuntong hininga naman si Jade. Sa susunod na buwan pa. Ganito ba kabisi ang lalaking na pangasawa niya? Napabuntong hininga siya. Useless lang ang pagpunta niya rito. Ni hindi nga siya sigurado kung bakit naroroon siya. Pangalan mo, miss? Jade. Aniya sabay iling pero huwag mo nilang sabihin sa boss niyo na nagpunta ako rito. Hindi naman mahalaga ang dahilan ng pagparito ko. Ngumiti siya ng bahagya. Sige miss, aalis na ako. Nagulat siya na biglang may mainit na kamay na humawak sa palapulsuhan niya. Ang receptionist sa kanyang harapan ay napasinghap at natutup ang bibig. Marahas siyang napalingon sa panghas na humawak sa kanya. Matangkad ang lalaki at pamilyar sa kanya. Napatingala siya sa mukha nito, kasabay ng pamimilog ng kanyang mga mata. Alexander. Kitang-kita sa mukha ng asawa kung anong klaseng tao ito, kung gaano ito ka-powerful. Suot nito ang corporate suit nito at napakatikas pa ring tingnan. Maybe coming in his lair wasn't a good idea after all. At ngayon nga ay nahuli na siya ng leyon. Gusto niyang hilahin ang kanyang kamay pero hindi siya nito binibitawan. Her name is Jade. Maagap niyang tinakpan ang bibig ni Alexander. Kaswalang nahinawi nito ang kamay niya at tumitig sa receptionist. This woman is allowed to see me any day, anytime. Naiintindihan mo ba? Opo, sir. Wika naman ang receptionist. She doesn't have to make an appointment. Kapag nakita mo siya, you have to escort her immediately to my office. Bumaba ang tingin ni Alexander sa kanya at naging matiim ang mga iyon. Sa sobrang tiim ay tagal ng pagkakatitig nito sa kanya. Ay nailang na siya dahil nagbubulungan na ang mga tao. Sinubukan niyang bawiin ang kamay pero humigpit lang ang pagkakahawak nito sa kanya. Alexander, bitiwan mo nga ako. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Pabulong na wika naman ni Jade. Hindi ba gusto mo ako makita? Halika, mag-usap tayo. Ha?
Saan naman? Sa opisina. Hindi na next time na lang. Alam mong hindi kita pakakawalan, Jade. Mariing wika naman ni Alexander. Kahit pa habang buhay na nakatayo tayo rito. Lumingap naman siya sa paligid. May mga reporters nang dumadating at kinukuha na sila ng pictures. Alexander, may mga reporters na. Mas mabuti. Yumukod ito at mainit na inilapit ang labi sa tenga niya. Dahil ilang minuto na lang, sasabihin ko na sa kanila kung ano ka sa buhay ko. Naasawa kita, Jade. Napasinghap siya at matalim na tinitigan ang asawa sa mga mata, na sinalubong naman ito na naghahamong tingin. Tinaasa naman siya ng kilay ng asawa, na tila ba hinahamon siya. Mahigpit niyang hinila sa kamay ang asawa. Tumahimik ka na nga, tara na.